Dumampot lang siya ng goma, ay kinasuhan. Pero napatunayan naman no, na hindi talaga. Ang sinabi niya, ano ito na yung goma na yan? Hindi ko alam kung paano gagamitin niya. Yung pala, talagang pinano lang, pag nadakot mo lang, qualified na talaga dito yan. Qualified ka na. Sa Korea. Kaya mag-ingat. Palalo ulit. Totoo ito Itong mga matatanda. Di ba? Papatuloy. Huwag po kayong tumabigon. Kasi yan, pag bigyan matumbayan, ikaw ang nandiyan, talagang babayaran ninyo yan. Kaya, ang ginagawa ko ngayon, pag may nakita ako na mahina na naman, lumalayo na ako. Isa pa, pag may mga bata na nabagsak, tutulong. huwag din po ninyong tulungan. Please. Iba po ang Pilipinas at iba rin po. Baka kayo magbayad. Magbayad kayo. Di ba? Nagtulong ka na, ikaw pa magbayad. Dahil talaga napagkukulo Oo. Nakita mo? So, mag-ingat po tayo. Awareness lang. Awareness lang. Okay? So, dishonesty, huwag po natin gawin yan. Na maging dishonest po tayo. 2 Corinthians chapter 4, verse 2. 2 Corinthians. But have renounced the hidden things of dishonesty, not walking in craftiness or handling the word of God deceitfully. Yan, doon sa mga magtuturo ng salita ng ating Panginoon. Huwag ninyong ibahin ang doktrina, huwag ninyong ibahin ang turo, malayo doon, ayon sa itinuturo sa Biblia. That's part of dishonesty. At ang iba, marami gumagamit ngayon yan ng mga kulto para lang mawin ang mga tao. Di ba? Sinabi ng Biblia, magbuka ka ng payong, bukas mo ito, hulog sa Yan na. Di ba? Deceitful yan. That is prosperity gospel. Ilabas ang mga panyo. Di ba? Buksan mo ang pitaka, ilagay mo sa kanilang offering. Mag-ingat po tayo sa mga ganon. Pagkayamanin kayo ng Panginoon. Yes, that's true. Pagkayamanin naman talaga tayo ng Panginoon. No. Pero, pag magpapaliwanag kasi yan, part ng deceitful yun. Karamihan ngayon ng mga prosperity gospels ay iwiwin ka na bilang tao. Parang susundan ang kinitik mo. Kung anong gusto mo, yun, gagawin nila yan. Pero dito kaya nag-gawin. Kung mali ka talaga. Hindi ko pwede na mali ay kitamak natin. Di ba? Hindi ko pwede yun. So, because that is what God wants. Let us be honest. One, for the Lord. And, secondly, to our fellow brethren. And thirdly, to our family. Sa ating mga anak. Tandaan ko natin yan. So, ayaw na dishonest. Dishonesty, that is one way of using God. The devil is using now for us to be away from our right relationship with the Lord. Ako po. Teka, anong isip ko ito? Saan lang? Okay. Discord. Pag sinabi natin discord, yung pagka wala, hindi nagkakaisa. Kaya kung may ako isahin, isahin mo ang aming puso, isahin mo ang aming puso. Brethren, the Lord, dahil po dito sa discord, mas marami po ang separate, ang mahati ng mga churches. Sa problema sa doktrina. Hindi nagkakaisa, nagkabuklod-buklod. May grupo ng grupo ng mga ganang hindi na wala ng pagkakaisa. Ayaw po yan ng ating Panginoon. Believe it or not, may isang church na nahati dahil lang sa kulay ng doktrina. It happens, the church, the big church, mayayaman po ang kanilang mga miyembro. But because of the color, kasi wala kang pagkakaisa. Gusto ng isa yellow, yung isa naman ay orange. Puntik ito rin sa lang. Di ba? Yellow, sika orange. Di mo sabahin mo, para yellow orange, di ba? Pero hindi. Hindi talaga. Kailangan yan talaga. Discord. Brother, tingnan po natin.
Or, gagawa po tayo ng mga istorya para mahati ang magandang samahan. Diba? Ang ganda lang ng samahan ninyo dati dyan, bigla kayong pinasukan ng iba. Diba? Or talaga namang kasama mo pa. Pag iba pa, para mapatawad mo pa eh. Pero yung kasama mo mismo sa iglesia, at siya ang dahilan ng pagkahati-hati ninyo, pagkawalan ninyo, ng hindi maayos na relasyon sa isa't isa, nakakalungkot yun.